4:00 pa lamang ng madaling araw, ngunit gising na ang diwa ni Jennifer. Sa maliit at masikip na silid na dati ay imbakan ng mga lumang gamit, ang tanging naririnig ay ang mahina at maindayog na paghilik ng kanyang anak na si Aya. Bumangon si Jennifer mula sa manipis na foam na nagsisilbing higaan nila sa sahig. Ramdam niya ang lamig ng semento na tumatagos sa kanyang mga buto, isang pamilyar na kirot na bumabati sa kanya tuwing umaga. Dahan-dahan siyang tumayo upang hindi magising ang anak. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng nag-iisang bumbilya, pinagmasdan niya ang mukha ni Aya. 12 taong gulang na ito, ngunit ang katawan ay tila mas bata dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Gayunpaman, sa pagtulog nito, maamo at payapa, ang mukha ng bata tila isang anghel na walang muwang sa lupit ng mundong kanilang ginagalawan. Napabuntong hininga si Jennifer. Ito ang bahay kung saan siya lumaki. Dati ang bodegang ito ay puno ng mga laruan at tawanan. Ngayon, isa na lamang silang palamunin sa pamamahay na inangkin ng kanyang kuya Edwin at ng asawa nitong si Melissa. Kinuha ni Jennifer ang kanyang lumang apron na nakasabit sa pako sa likod ng pinto. Ang tela nito ay kupas na at may ilang tagpis simbolo ng kanyang katayuan sa bahay na ito. Hindi siya bisita, hindi siya kapatid, siya ay katulong. Walang sweldo, walang karapatan, at puno ng utang na loob na pilit isinusumbat sa kanya araw-araw. Paglabas niya ng bodega, sinalubong siya ng katahimikan ng malawak na kusina. Ang mga kagamitan ay makikintab at mamahalin kabaligtaran ng kanilang maruming silid. Agad siyang kumilos. Kailangan niyang matapos ang agahan bago magising ang reyna ng tahanan. Nagsaing siya, naghiwa ng mga sangkap at naghanda ng kape. Ang bawat galaw niya ay mabilis ngunit maingat, tila isang magnanakaw na takot makalikha ng ingay. Habang nagpiprito ng sinangag, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng bodega. Sumungaw ang gulo-gulo pang buhok ni Aya. Kinusot ng bata ang kanyang mga mata at ngumiti nang makita ang ina. "Magandang umaga po, Nay." Bati ni Aya sa garalgal na boses. "Handa na po ba ang damit ko para sa contest mamaya?" Ngumiti si Jennifer bagamat may kirot sa kanyang dibdib. "Oo, anak, plansado na." At nakasabit sa likod ng pinto. "Kumain ka na ng kaunti bago sila magising." Kumuha si Jennifer ng isang maliit na pandesal mula sa lagayan at mabilis na inabot kay Aya. Ito ang kanilang sikreto, ang pagpuslit ng pagkain bago pa man bumaba ang mga amo. Ngunit bago pa man makakagat si Aya, isang matalim na boses ang bumasag sa katahimikan ng umaga. "Aba, ang aga naman ng salo-salo ninyo." Naniga si Jennifer. Sa may pintuan ng kusina, nakatayo si Melissa. Nakasuot ito ng mamahaling silk na pantulog, ang mga braso ay nakahalukip-kip at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang mukha nito, bagamat maganda, ay laging nababalot ngasim tuwing nakikita sila. "Ate Melissa." Mahinang sambit ni Jennifer. "Pinapakain ko lang po si Aya bago siya pumasok." Naglakad si Melissa palapit, ang bawat hakbang ng kanyang tsinelas ay tila pagbilang ng oras bago sumabog ang bomba. Huminto siya sa tapat ni Aya at tiningnan ang pandesal na hawak ng bata. Walang sabi-sabing hinablot ni Melissa ang tinapay mula sa kamay ni Aya at inihagis ito sa basurahan. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Jennifer?" Ang boses ni Melissa ay mababa, ngunit puno ng diin. "Ang pagkain dito ay binibilang. Wala kayong ambag sa pambili ng grocery, kaya wala kayong karapatang kumupit." "Hindi naman po kami kumukupit." Pagtatanggol ni Aya, ang boses ay nanginginig, ngunit may tapang. "Gutom lang po ako." "Sumasagot ka pa," sigaw ni Melissa. Akmang dadapo ang kanyang palad sa mukha ni Aya nang mabilis na humarang si Jennifer. Ang sampal ay tumama sa balikat ni Jennifer, isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa kusina.
Napapikit si Jennifer sa sakit, ngunit hindi siya umalis sa harap ng anak. Pasensya na po ate, ako ang may kasalanan. Huwag niyo na pong idamay ang bata. May contest siya ngayon. Sa pagkanta, kailangan niyang umalis ng maaga. Tumawa ng mapakla si Melissa. Contest pagkanta. Talaga ba? Sa tingin niyo may mararating niyang pagngawa niyan. Gagaya lang yan sa tatay niyang walang kwenta na namatay ng walang iniwan kundi utang. Ang mga salitang iyon ay tila punyal na tumarak sa puso ni Jennifer. Ang alaala ni James, ang ama ni Aya ay sagrado sa kanya. Ngunit wala siyang lakas para lumaban ngayon. Kailangan niyang protektahan si Aya. Sige na Aya, bulong ni Jennifer habang tinutulak ng bahagya ang anak pabalik sa bodega. Magbihis ka na. Ako na ang bahala dito. Nang makaalis si Aya, hinarap ni Jennifer si Melissa. Nakita niyang nakatingin ang hipag sa basket ng mga labada na kapaplansa lang niya kagabi. Lumapit si Melissa sa basket at dinampot ang uniform ng kanyang anak na si Leah. Sinuri niya ito nang maigi hinahanapan ng butas. Ano ito? Tanong ni Melissa habang itinuturo ang isang maliit na lukot sa may kwelyo. Tinawag kitang tamad, pero hindi ko alam na bulag ka rin. Ate, inayos ko po yan kagabi. Inayos, tawag mo dito inayos. Sa isang iglap, inihagis ni Melissa ang damit sa mukha ni Jennifer. Ang matigas na tela at mga butones ay tumama sa pisngi niya. Hindi pa nakontento, tinabig ni Melissa ang buong basket. Nagkalat sa maruming sahig ng kusina ang mga damit na ilang oras pinlansya ni Jennifer. Ang puting blouse ni Leah ay nadumihan ng mantika mula sa sahig. Ayusin mo yan ulit. Utos ni Melissa, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na hindi maipaliwanag. Kapag nakita kong may gusot pa ang uniform ni Leah, bago siya pumasok sa labas, kayo matutulog ng anak mong hampas lupa. Dali-daling lumuhod si Jennifer para pulutin ang mga damit. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Gusto niyang umiyak, gusto niyang sumigaw, ngunit alam niyang walang makikinig. Sa kalagitnaan ng gulo, pumasok si Edwin, ang kanyang kuya. Nakabihis na ito pang opisina, hawak ang kanyang briefcase at cellphone. Tiningnan niya ang asawang galit na galit at ang kapatid na nakalugmok sa sahig. Anong nangyayari dito? Tanong ni Edwin, ngunit ang tono niya ay walang pag-aalala, kundi pagkayamot. Kuya! Tumingala si Jennifer, umaasang makakita ng kahit kaunting awa sa mata ng kapatid. Si Ate Melissa, tinapon niya ang mga damit. Huwag kang magsumbong. Sigaw ni Melissa bago pa makapagsalita si Edwin. Tinuturuan ko lang ng leksyon ang kapatid mong tamad. Edwin, tingnan mo nga to. Ang dumi ng bahay, ang pangit ng pagkakaluto ng agahan, tapos hihingi pa yata ng pera. Bumaling si Edwin kay Jennifer. Ang mukha nito ay walang emosyon. Tila ba nakatingin siya sa isang estranghero at hindi sa kapatid na kasabay niyang lumaki. Jennifer, simula ni Edwin, ang boses ay malamig. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo ang asawa ko? Pinatira na nga namin kayo dito. Nang libre, pinapakain. Tapos ganito pa ang isusukli mo. Kuya, wala kaming ibang matutuluyan. At nagtatrabaho naman ako dito bilang katulong nyo. Katulong? Singal ni Edwin. Kulang pa ang serbisyo mo pambayad sa interes ng mga utang ni nanay at tatay na ako ang sumalo. Kung hindi dahil sa akin, nasa kangkungan na kayo ngayon. Alam ni Jennifer na kasinungalingan niyon. Alam niyang may naiwang pera ang mga magulang nila, pero naubos ito ni Edwin sa sugal at sa luho ni Melissa. Pero wala siyang hawak na ebidensya. Ang tanging hawak niya ay ang katotohanang kailangan ni Aya ng bubong. Pasensya na kuya, sagot ni Jennifer, ang boses ay bahasag. Hindi na mauulit. Dapat lang, sagot ni Edwin habang inaayos ang kanyang kurbata. At nga pala yung tungkol sa contest ni Aya, huwag kang aasa na magbibigay ako ng pamasahe. Kung gusto niyang pumunta doon, maglakad siya. Tumalikod si Edwin
at naglakad papunta sa hapagkainan kung saan nakahanda ang mainit na kape. Si Melissa naman ay ngumisi ng mapang-asar bago sumunod sa asawa, sinadyang apakan ng kamay ni Jennifer na nakadapo sa sahig habang pinupulot ang mga damit. Napangiwi si Jennifer at hinawakan ang kanyang namumulang kamay. Ang sakit ay pisikal, pero mas masakit ang naramdaman niya sa loob. Ang dignidad niya ay tila basahan na paulit-ulit na tinatapakan. Ilang sandali pa lumabas si Aya mula sa bodega. Suot nito ang lumang bestida na kulay asul. Ito ay retaso mula sa lumang kurtina na tinahi ni Jennifer noong nakaraang linggo. Bagamat luma at kupas na linis ito ng maigi at namantsa. Ang buhok ni Aya ay nakatali ng maayos at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang mumurahing kwintas, ang tanging alaala mula sa kanyang ama. Nakita ni Aya ang ina na nakaluhod sa sahig, ang mga mata ay namumugto. Agad na lumapit ang bata at niyakap si Jennifer. "Nay, okay lang po ba kayo?" Bulong ni Aya. Pinilit ni Jennifer na ngumiti at pinunasan ang kanyang luha. Hinawakan niya ang mukha ng anak. "Oo anak, napuwing lang ako. Ang ganda-ganda mo." "Nay, narinig ko po si Tito Edwin," sabi ni Aya na kayuko. "Wala po tayong pamasahe, di ba? Hindi na lang po ako tutuloy." Umiling ng mabilis si Jennifer. Hinawakan niya ang balikat ni Aya ng mahigpit. "Hindi. Tutuloy ka. Ito ang pangarap mo. Ito ang pangarap ng tatay mo para sa'yo. Huwag mong hahayaan na pigilan ka nila." Dukot ni Jennifer sa bulsa ng kanyang apron ang isang maliit na pitaka. Binuksan niya ito at inilabas ang mga barya at ilang gusot na papel na pera ang naipon niya mula sa pagbebenta ng mga bote at dyaryo ng patago. "Ito," sabi ni Jennifer, inilalagay ang pera sa palad ni Aya. "Kasya ito sa jeep papunta at pabalik. At may sobra pa para sa isang bote ng tubig. Galingan mo ha. Kumanta ka para sa amin ni tatay." Niyakap ni Aya ang ina ng mahigpit. "Pangako po, Nay, iuuwi ko ang tropeyo para makalayas na tayo dito." Tumayo si Aya at naglakad palabas ng kusina. Dumaan siya sa likuran ni na Edwin at Melissa na masayang nagtatawanan habang kumakain ng almusal. Ni hindi nila nilingon ang bata. Para sa kanila si Aya ay hangin lamang. Sinundan ni Jennifer ng tingin ng anak hanggang sa makalabas ito ng pinto. Nang mawala na si Aya sa paningin niya, bumalik ang bigat sa balikat ni Jennifer. Tumingin siya sa bundok ng mga huhugasan at sa mga damit na kailangan pang labhan ulit. Nagsimula siyang magligpit, ang bawat galaw ay mabigat. Ngunit sa loob-loob niya may isang munting apoy ang nag-aalab. Ang bawat pang-aalipusta, bawat sampal at bawat gutom na dinadanas nila ay may hangganan. Naniniwala siya na balang araw ang boses ni Aya ang magiging susi sa kanilang kalayaan. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang tiisin ang impyerno. "Jennifer," sigaw ulit ni Melissa mula sa hapagkainan, "ang kape ko malamig na palitan mo." "Opo ate," sagot ni Jennifer. Kinuha niya ang pitzel, pinunasan ang luhang tumakas sa kanyang mata at muling naglingkod sa mga taong umubos sa lahat ng mayroon siya. Mula sa bintana ng umaandar na jeepney, pinanood ni Aya ang pagbabago ng tanawin. Mula sa masikip at maingay na kalsada ng kanilang barangay, unti-unting lumuwag ang daan at tumaas ang mga gusali habang papalapit siya sa sentro ng lungsod. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang bag na kupas na ang kulay. Sa loob nito ay ang kanyang -1 tape at isang bote ng tubig na puno ng yelo, ang tanging baon niya para sa mahabang araw. Pagbaba niya sa tapat ng Grand Theater, agad siyang sinalubong ng nakakahilong init ng tanghaling tapat, ngunit mas nakakahilo ang tanawin sa harap niya. Ang labi ng teatro ay puno ng mga magagarang sasakyan. Nagbababaan ang mga batang kalahok na tila mga prinsesa at prinsipe, suot ang mga gown na kumikinang sa ilalim ng araw at mga tuxedo na halatang mamahalin. Napahawak si Aya sa laylayan ng kanyang bestida. Ito ang bestidang tinahi ng kanyang ina mula sa retaso ng lumang kurtina.
Bagamat nilagyan ito ni Jennifer ng mga pekeng perlas na nabili sa palengke upang magmukhang elegante, hindi maikakaila ang kalumaan ng tela kumpara sa satin at silk ng ibang bata. Huminga siya ng malalim at naglakad papasok. Ang lamig ng aircon ay agad na yumakap sa kanyang balat, ngunit hindi nito naalis ang pawis ng kaba sa kanyang mga palad. Sa registration table tiningnan siya ng babaeng staff mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay tila nagtatanong kung naligaw ba siya ng pasok. Pangalan tanong ng babae nang hindi tumitingin sa kanya. Aya. Aya Magbano apo. Mahinang sagot niya. Number 42 ka. Doon ang holding area. Tinuro ng staff ang isang pintuan sa dulo gamit ang kanyang ballpen. Nasaan ang guardian mo bawal ang bata na walang kasama? Natigilan si Aya. Naramdaman niya ang init sa kanyang mga pisngi. May emergency po sa trabaho ang nanay ko. Pero papunta na po siya. Susunod na lang daw po. Isang kasinungalingan. Alam niyang hindi darating ang nanay niya. Alam niyang sa mga oras na ito siguro ay sinisigawan na naman ito ni Tita Melissa. O kaya ay nagkukuskos ng sahig, nagkibit balikat lang ang staff at inabot ang number tag. Ikabit mo yan sa dibdib mo. Huwag mong iwawala. Pagpasok niya sa holding area, ang ingay ay nakakabingi. Puno ang silid ng mga stage moms na abala sa pag-aayos ng buhok at makeup ng kanilang mga anak. May nag-i-spray ng hairnet, may nagpapaputi ng muka at may mga nagpapakain ng mamahaling sandwich. Humanap si Aya ng isang bakanteng silya sa pinakasulok. Naupo siya at niyakap ang kanyang bag. Sa kanyang harapan, isang batang babae ang nagrereklamo sa kanyang ina dahil masikip daw ang sapatos nito. Agad naman itong inalo ng ina at pinalitan ng mas malambot na tsinelas habang hinihilot ang paa ng anak. Nag-iwas ng tingin si Aya. Ang kirot sa kanyang dibdib ay hindi dahil sa inggit sa mga gamit nila, kundi sa inggit sa presensya ng mga magulang nila. Sana nandito ka, Nay, bulong niya sa isip. Kahit wala tayong magandang damit basta nandito ka. Lumipas ang ilang oras, isa-isang tinatawag ang mga kalahok. May mga kumanta ng mga sikat na pop songs, may mga bumirit ng matataas na nota, at bawat tapos ng kanta ay sinalubong ng masigabong palakpakan mula sa kani-kanilang pamilya. Number 42 Aya Magbano. Ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw sa speakers. Tumayo si Aya. Ang kanyang mga tuhod ay parang jelly na nanginginig. Naglakad siya patungo sa backstage entrance. Madilim sa likod ng entablado amoy alikabok at lumang kahoy. Nang humakbang siya palabas sa maliwanag na entablado, nasilaw siya sa spotlight. Wala siyang makita sa audience, kundi kadiliman. Ang teatro ay tahimik. Walang pumalakpak noong ipakilala siya marahil dahil walang nakakakilala sa kanya o marahil dahil sa kanyang itsura. Tumayo siya sa gitna sa harap ng mikropono na halos kasing tangkad niya. Anong aawitin mo, Hija? Tanong ng isa sa mga hurado, isang matandang lalaki na may salamin. Ang awit ni Ama po, sagot ni Aya. Nanginginig ang kanyang boses sa pagsasalita. Senyas ng hurado sa DJ booth. Nagsimula ang musika. Isang malungkot, ngunit matamis na intro ng piano. Ito ang kantang inuulit-ulit ng kanyang nanay na kinakanta daw ng tatay niya noong nabubuhay pa ito. Isang kundiman tungkol sa pagmamahal na hindi namamatay kahit magkahiwalay ang mundo. Pumikit si Aya. Sa kanyang imahinasyon, wala siya sa malaking teatro. Nasa loob lang siya ng maliit na bodega katabi ang nanay niya, napagod mula sa trabaho. Kumakanta siya para patulugin ang ina, para pawiin ang pagod nito. Nang ibuka niya ang kanyang bibig, ang lumabas na tinig ay hindi tinig ng isang bata. Ito ay malalim buo at puno ng emosyon na tanging ang mga nakaranas lamang ng tunay na lungkot ang makakagawa. Sa bawat patak ng ulan, alaala mo'y aking hagkan. Ang bawat nota ay tumatagos sa puso, nawala ang kanyang kaba.
Ang tanging nararamdaman niya ay ang musika na dumadaloy sa kanyang dugo. Ito ang pamana ng kanyang ama, ang talentong hindi mananakaw ni na Tito Edwin at Tita Melissa. Sa kalagitnaan ng kanta, iminulat niya ang kanyang mga mata. Sa gitna ng dilim, tila nakikita niya ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya ng may paghanga. Hindi niya alam kung sino, pero nagbigay ito sa kanya ng lakas. Birit niya ang huling nota, isang mataas at malinis na tunog na tila umaabot sa langit humihiling na sana ay marinig ito ng kanyang ama. Namatay ang musika, katahimikan, 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo, walang gumagalaw. Kinabahan si Aya. Pangit ba, pumiyok ba siya bigla mula sa gitna ng audience? Isang tao ang pumalakpak, sinundan ito ng isa pa, hanggang sa ang buong teatro ay dumagundong sa palakpakan. Ang ilang mga hurado ay napatayo pa. Nakita ni Aya ang pagpunas ng luha ng isang babaeng hurado. Yumuko si Aya bilang pasasalamat, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa halu-halong saya at gulat. Makalipas ang 1 oras, tinawag muli ang lahat sa entablado para sa awarding. At ang grand champion para sa taong ito, ang MC ay pabitin na nagsalita, habang ang drumroll ay umaalingaw-ngaw. Number 42, Aya Magbanwa. Namilog ang mga mata ni Aya. Hindi siya makapaniwala. Tinulak siya ng katabing bata para pumunta sa gitna. Iniabot sa kanya ang isang malaking tropeyo na kulay ginto at isang sobre. Ang bigat ng tropeyo ay halos hindi niya kayanin. Congratulations, Aya. Bati ng MC, sabay abot ng mikropono. Ang galing-galing mo, nasaan ang mga parents mo? Tawagin natin sila para umakyat dito sa stage. Muling tumahimik ang paligid. Hinanap ng spotlight ang audience, umaasang may tatayong magulang na sumisigaw sa tuwa. Pero walang tumayo. Ang ibang mga bata ay nakatingin sa kanya. Ang mga magulang sa audience ay nagbubulungan. Hinigpitan ni Aya ang hawak sa tropeyo. Naramdaman niya ang pait sa kanyang lalamunan. Ito dapat ang pinakamasayang araw niya, pero bakit parang ito ang pinakamalungkot? Wala po sila. Sagot ni Aya sa mikropono, ang boses ay basag. Nasa trabaho po. Ah, ganun ba? Sayang naman. Medyo napahiyang sabi ng MC. Pero sigurado akong proud na proud sila sa'yo. Palakpakan natin muli, Aya Magbanwa. Pumalakpak ang mga tao, pero para kay Aya ang tunog ay tila malayo at guwang. Kinuhaanan siya ng picture mag-isa, hawak ang tropeyo na kangiti, pero ang mga mata ay malungkot. Nang matapos ang event, mabilis na lumabas si Aya ng teatro. Sa labas, nakita niya ang mga kapwa niya kalahok na kasama ang kanilang mga pamilya. Ang galing mo, anak Tara. Kakain tayo sa Jollibee. Sabi ng isang tatay sa anak niyang hindi naman nanalo. Okay lang yan, baby. Bili tayo ng bagong toys. Sabi ng isang nanay habang yakap ang umiiyak na bata. Si Aya ang kampeon ay naglakad mag-isa sa gilid ng kalsada. Yakap-yakap niya ang tropeyo na tila ito na lang ang kakampi niya sa mundo. Gutom na siya. Ubos na ang tubig niya. Ang pera sa bulsa niya ay sakto lang pamasahe pa uwi. Tumingin siya sa tropeyo. Ang kintab nito ay sumasalamin sa papalubog na araw. Para sa'yo, Tunay. Bulong niya sa hangin. Para sa'yo, Tutay. Huminto siya sa tapat ng sakayan ng jeep. Pauwi na sana siya, pero naisip niya ang bahay. Naisip niya ang mukha ni Tita Melissa na siguradong hahamakin lang ang panalo niya. Naisip niya ang madilim na bodega. Hindi. Ayaw niyang umuwi agad. Gusto niyang ibahagi ang tagumpay na ito sa taong siguradong makikinig sa kanya kahit hindi ito sumasagot. Tumingin siya sa kabilang direksyon ng kalsada. Papunta iyon sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang ama. Nagpasiya si Aya. Tumawid siya ng kalsada. Dadalawin niya si James. Ipapakita niya sa ama na ang kanta nito ay nanalo. Hindi niya alam
na sa desisyong yon magbabago ang takbo ng kanyang buong buhay. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang nagpapaalam pinipinturahan ng kulay kahel at lila ang kalangitan sa ibabaw ng Manila Memorial Park. Tahimik ang paligid maliban sa huni ng mga ibon na nagbabalik sa kanilang mga pugad at ang banayad na ihip ng hangin na nagpapagalaw sa mga dahon ng acacia. Sa isang pribadong mausoleo na gawa sa mamahaling marmol, nakatayo ang mag-asawang Don Antonio at Doña Carmen. Pareho silang nakasuot ng itim. Si Don Antonio bagamat may edad na ay nananatiling matikas ang tindig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pangungulila. Sa kanyang tabi nakaupo si Doña Carmen sa isang maliit na bench, hawak ang isang panyo na basang-basa na ng kanyang mga luha. Ngayon ang 12 anibersaryo ng kamatayan ng kanilang kaisa-isang anak na si James. Antonio, basag na tinig ni Doña Carmen. Kung hindi sana tayo naging masyadong mahigpit sa kanya, baka nandito pa siya. Baka kayakap pa natin siya. Hinawakan ni Don Antonio ang balikat ng asawa. Nais niyang magsalita, nais niyang sabihing ako ang may kasalanan, ngunit nanatili nakabara ang mga salita sa kanyang lalamunan. Ang pagsisisi ay isang lason na matagal na niyang iniinom araw-araw. Siya ang pumutol sa pangarap ni James. Siya ang nagtaboy dito. At ang tanging nakuha niya kapalit ng kanyang pride ay ang malamig na lapida ng kanyang anak. Umuwi na tayo, Carmen. Malumanay na aya ni Antonio. Lumalamig na ang hangin, hindi makabubuti sa hika mo. Dahan-dahang tumayo si Doña Carmen. Inayos niya ang mga bulaklak na white lily sa tapat ng lapida. Ito ang paboritong bulaklak ni James. Matapos mag-alay ng huling dasal, nagsimula silang maglakad pabalik sa kanilang sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Ngunit bago sila makasakay, napansin ni Doña Carmen na naiwan niya ang kanyang rosaryo sa bench. Antonio ang rosaryo ko, sabi niya. Dito ka na lang ako na ang kukuha. Sagot ni Antonio. Habang naglalakad pabalik si Antonio sa mausoleo at habang naghihintay si Doña Carmen sa tabi ng kotse, isang maliit na anino ang pumasok sa eksena mula sa kabilang bahagi ng burol. Hingal na hingal si Aya. Ang kanyang sapatos na luma ay puno na ng putik dahil sa pag-akyat sa madamong bahagi ng sementeryo upang makatipid sa daan. Yakap-yakap niya ang gintong tropeyo na tila isang sanggol. Ang bigat nito ay nagpapasakit sa kanyang mga braso, ngunit ayaw niya itong bitawan. Narating niya ang puntod ni James. Hindi ito ang unang beses na pumunta siya dito, ngunit ito ang unang beses na may dala siyang pasalubong. Lumapit si Aya sa lapida. Nakita niya ang mga sariwang bulaklak na iniwan ng kanyang lolo at lola, bagamat hindi niya alam kung sino ang naglagay ng mga iyon. Ang alam lang niya, may ibang nagmamahal sa tatay niya. Umupo si Aya sa damuhan sa mismong paanan ng puntod. Inilapag niya ang tropeyo sa tabi ng pangalang James Alcantara. Tay, bulong ni Aya ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at emosyon. Luko, nanalo ako. Champion ako. Hinaplos niya ang malamig na bato ng lapida. Sabi ni nanay, boses mo daw ang nakuha ko. Kanina habang kumakanta ako, pakiramdam ko katabi kita. Pero tay, bakit ang lungkot pa rin? Bakit parang kahit nanalo ako, talo pa rin kami ni nanay? Tumulo ang luha ni Aya. Ang lahat ng bigat na pinigilan niya kanina, sa entablado ang pang-aapi ni Tita Melissa ang kawalan ng ama ang gutom ay biglang bumuhos. Para patahanin ang sarili, ginawa ni Aya ang tanging bagay na alam niyang nakakapagbigay ng ginhawa. Pumikit siya at nagsimulang humuni. Ang huni ay naging kanta. Sa bawat patak ng ulan, alaala mo'y aking hagkan. Ang kanyang tinig ay mahina sa simula, ngunit unti-unti itong lumakas. Ang acoustics ng sementeryo, kasabay ng katahimikan ng gabi, ay nagpalutang sa kanyang boses. Ito ay dalisay puno ng sakit at tumatagos sa kaluluwa. Sa di kalayuan natigilan si Don Antonio. Ang kanyang kamay ay nasa ere, akmang kukunin ang rosaryo sa bench.
Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang kantang iyon ang kantang kinanta ni James noong kolehiyo. Ang kantang naging dahilan ng pagtatalo nila dahil sinabi ni Antonio na walang pera sa musika. Hindi niya makakalimutan ang melody na yon. Mabilis na lumingon si Antonio sa pinanggagalingan ng tinig. Samantala, sa tabi ng kotse, narinig din ni Doña Carmen ang awit. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. James, bulong niya. Tila boses ng anghel ang naririnig niya. Walang lingon-lingon kahit masakit ang kanyang mga tuhod, naglakad siya pabalik sa mausoleo, sinusundan ng tinig. Nagkita ang mag-asawa sa paanan ng maliit na burol kung saan naroon ang puntod. Sabay silang tumingin sa itaas. Doon sa harap ng lapida ng kanilang anak, nakaupo ang isang batang babae na nakasuot ng kupas na asul na bestida. Ang buhok nito ay nililipad ng hangin. Nakapikit ito habang kumakanta at sa tabi nito ay isang kumikinang na bagay. Diyos ko! Bulong ni Doña Carmen, napahawak sa bibig upang pigilan ang paghikbi. Antonio, nakikita mo ba ang nakikita ko? Dahan-dahang humakbang palapit ang mag-asawa. Takot silang makagawa ng ingay, baka biglang mawala ang bata na parang isang panaginip. Nang matapos ang kanta, iminulat ni Aya ang kanyang mga mata. Pinunasan niya ang kanyang pisngi. Sana proud ka sa akin, Tay. Iuuwi ko na to kay nanay, ha? Para matuwa naman siya. Akmang tatayo na si Aya at dadamputin ang tropeyo nang makarinig siya ng kaluskos sa likuran. Isang sanga ang natapakan. Mabilis na lumingon si Aya. Nakita niya ang dalawang matanda na nakatayo ilang metro lang ang layo sa kanya. Ang lalaki ay mukhang istrikto at mayaman, habang ang babae ay nakatingin sa kanya na parang nakakita ng multo. Ang mukha ng babae ay basang-basa ng luha. Natakot si Aya. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang babala ni Tita Melissa. Huwag kang gagala. Kung saan-saan, baka mapagkamalan kang magnanakaw. At heto siya, nasa pribadong sementeryo, may hawak na gintong tropeyo na hindi naman mukhang pag-aari ng isang batang gusgusin. Hija, tawag ni Doña Carmen, iniaabot ang kamay. Ang boses nito ay nanginginig sa sobrang emosyon. Sino ka, Bakit alam mo ang kantang yan? Napaurong si Aya. Niyakap niya ng mahigpit ang tropeyo. Wala po. Wala po akong ginagawang masama, aalis na po ako. Sandali, sigaw ni Don Antonio. Ang kanyang boses ay may awtoridad na lalong nagpatakot kay Aya. Huwag kang tumakbo. Pero huli na. Ang takot ay nagbigay ng adrenaline sa mga binti ni Aya. Mabilis siyang tumalilis pababa sa kabilang side ng burol palayo sa mag-asawa. Habulin mo siya, Antonio! Sigaw ni Doña Carmen habang pilit na humahabol. Ang mata niya kamukha ni James. Sinubukan silang sundan ni Don Antonio, ngunit sadyang mabilis at maliksi ang bata. Sanay si Aya sa takbuhan, sanay magtago. Naglaho ito sa dilim ng mga puno at nicho. Hingal na huminto si Don Antonio. Wala na ang bata. Bumalik siya sa puntod kung saan naabutan niyang nakaluhod si Doña Carmen. Hinihimas ng kanyang asawa ang damuhan kung saan nakaupo kanina ang bata. Nawala siya, Antonio. Humahagulgol na, sabi ni Carmen. Narinig mo ba tinawag niyang Tay, ang anak natin? Narinig ko? Lumapit si Antonio at inalalayan ang asawa. Narinig ko, Carmen. Habang itinatayo niya ang asawa, may naapakan si Antonio na malambot na bagay sa damuhan. Yumuko siya at dinampot ito. Isang panyo. Lumana ito at medyo manipis pero malinis. Sa isang sulok ng panyo may nakaburdang disenyo. Hindi ito gawa sa makina. Ito ay burdang kamay, isang maliit na gitara, at mga nota ng musika. At sa ilalim nito, may mga inisyal na nakatahi. Gamit ang pulang sinulid J&J, nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen nang makita ang panyo. Hinablot niya ito at idinikit sa kanyang dibdib. Ito yung panyo na ibinigay ni James sa nobya niya noon. Bulong ni Carmen.
Naalala mo ba noong naglayas siya ito ang hawak niya? Sinabi niyang, "Mama, si Jennifer ang nagburda nito para sa akin." Nagkatinginan ang mag-asawa. Ang pagod sa mukha ni Don Antonio ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang misteryo ng batang kumakanta ang tropeyo at ang panyong ito ay nagtuturo sa iisang katotohanan na matagal na nilang hindi alam. May apo tayo, Antonio. Sabi ni Doña Carmen, ang luha ay muling umagos, ngunit ngayon ay may halong pag-asa. Buhay ang dugo ni James. Hinawakan ni Don Antonio ang panyo ng mahigpit. Tumingin siya sa direksyon kung saan tumakbo si Aya. Ang kadiliman ng gabi ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang hamon. Hahanapin natin siya. Mariing pangako ni Don Antonio. Kahit baliktarin ko ang buong Maynila, hahanapin natin ang batang yon. At sinisiguro ko kung sino man ang nagpabaya sa kanya, mananagot sa akin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa harap ng puntod ng kanilang anak, nagsimula ang bagong misyon ng mga Alcantara. Ang pagluluksa ay natapos na. Ang paghahanap ay nagsimula na. Maaga pa lamang ay abala na si Mang Eusebio, ang tapat na mayordomo ng pamilya Alcantara. Sa malawak na library ng mansyon, inilatag niya sa mahabang na mesa ang isang folder. Nakaupo sa kabisera, si Don Antonio, ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mababakas. Ang antok, bagamat hindi siya natulog kagabi. Don Antonio, panimula ni Eusebio sa magalang na tono. Nahanap ko na po ang impormasyon tungkol sa bata. Hindi po ako nahirapan dahil siya ang idineklarang kampeon sa singing contest kahapon. Pinuksan ni Antonio ang folder. Bumungad sa kanya ang litrato ng isang batang babae na may matang puno ng lungkot, si Aya Magbanua. Aya Magbanua, basa ni Antonio. Magbanua. Ito ang apelyido ni Jennifer. Opo, sir. Si Jennifer Magbanua ang dating nobya ni Sir James. Ayon sa rehistro ng paaralan, ang bata ay nag-aaral sa San Gabriel Public Elementary School, grade 6. Napapikit si Antonio. Tama ang hinala nila ni Carmen. Ang batang kumakanta sa puntod ay ang kanyang apo. Ang dugong na nalaytay sa bata ay dugo ng kanyang anak na si James. Ihanda mo ang sasakyan, Eusebio. Utos ni Antonio habang tumatayo. Gusto ko siyang makita. Gusto kong malaman kung anong klaseng buhay ang mayroon siya. Makalipas ang isang oras, huminto ang itim na luxury sedan sa tapat ng isang pampublikong paaralan. Ang ingay ng mga batang naglalaro, ang sigaw ng mga vendors sa labas, at ang init ng araw ay kabaligtaran ng tahimik at malamig na mundo ng mga Alcantara. Hindi bumaba si Antonio. Ibinaba lamang niya ng bahagya ang tinted na bintana ng sasakyan. Mula sa kanyang pwesto, kitang-kita niya ang open area ng kantin. Recess time noon at puno ng mga estudyante ang lugar. Nasaan siya? Tanong ni Antonio. Ang kanyang mga mata ay matamang nagmamasid sa dagat ng mga uniforme. Ayon po sa schedule, nasa kantin sila ngayon. Sagot ni Eusebio habang nakatingin din sa labas. Ayon po siya, sir. Sa may sulok. Sinundan ni Antonio ang tinuro ni Eusebio. Doon sa isang mesa na malayo sa karamihan, nakaupo si Aya. Mag-isa. Wala siyang dalang lunchbox o pera pambili. Ang nasa harap lang niya ay ang tumbler ng tubig na baon niya. Pinapanood niya ang ibang mga bata na kumakain ng hotdog at sandwich habang siya ay umiinom lang ng tubig para pawiin ang gutom. Kumirot ang puso ni Antonio. Ang apo ng isang bilyonaryo nagugutom sa isang sulok. Ngunit ang kirot ay napalitan ng galit nang makita niya ang isang grupo ng mga batang babae na papalapit kay Aya. Ang nasa gitna ay isang batang pamilyar ang mukha kay Antonio. Maputi ito, maayos ang buhok na may mamahaling clip at halatang laki sa layaw. Eusebio, mariing sambit ni Antonio. Ang batang yon, hindi ba't anak yon ni Edwin, ang kapatid ni Jennifer? Opo, sir.
Si Leah. Magkaklase po sila ni Aya. Nagmamasid si Antonio. Nakita niyang huminto si Leah sa tapat ng mesa ni Aya. May sinasabi ito na nagpatigil sa pag-inom ni Aya. Bagamat hindi naririnig ni Antonio ang usapan, kitang-kita niya ang takot sa mga mata ng kanyang apo. Sa loob ng kantin ang tensyon ay namumuo. Hoy Aya, mataray na bati ni Leah. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang baso ng malamig at kulay kahel na juice. Balita ko nanalo ka daw kahapon. Ang lakas naman ng loob mong sumali. Siguro ninakaw mo lang yung kanta, no? Yumuko si Aya at hindi sumagot. Nais lang niyang matapos ang recess. Nais lang niyang umiwas sa gulo. Kinakausap kita. Sigaw ni Leah. Hinampas niya ang mesa kaya gumalaw ang tumbler ni Aya. Bastos ka talaga. Mana ka sa nanay mong katulong. Akala mo ba? Dahil nanalo ka, espesyal ka na. Tandaan mo palamunin lang kayo sa bahay namin. Nagtawanan ang mga kaibigan ni Leah. Ang ibang mga estudyante ay napatingin, ngunit walang naglakas loob na tumulong. Kilala nila si Leah. Ito ang reyna ng school dahil nagdodonate ang tatay nito. Huwag mong idamay ang nanay ko, Leah. Mahinang sagot ni Aya ngunit may diin. Nanlaki ang mga mata ni Leah. Hindi siya sanay na sinasagot. Aba, lumalaban ka na. Sa isang mabilis na galaw na parang kidlat itinaob ni Leah ang hawak niyang juice, hindi sa sahig, kundi sa ulo ni Aya. Ang malamig at malagkit na likido ay tumulo mula sa buhok ni Aya, pababa sa kanyang mukha at sumipsip sa kanyang puting uniforme. Napasinghap ang mga nakasaksi. Nanigas si Aya sa lamig at kahihiyan. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Oops! Mapang-asar na sabi ni Leah habang tinatakpan ng bibig na parang nagulat. Nadulas yung kamay ko. Pero okay lang yan, sanay naman kayo sa dumi, di ba? Bagay sa'yo yan. Mukha kang basahan. Naghiyawan sa tuwa at pang-aasar ang mga alipores ni Leah. Sa loob ng kotse, nakita ni Don Antonio ang lahat. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa door handle ng sasakyan. Kung babasagin ay nasira na ito sa higpit ng kanyang hawak. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Gusto niyang bumaba. Gusto niyang sugurin ang batang yon. Gusto niyang ipagsigawan na ang batang binaboy nila ay ang tagapagmana ng pamilya Alcantara. Akmang bubuksan na niya ang pinto nang pigilan siya ni Eusebio. Sir, sandali po, pigil ng mayordomo. Kung lulusob kayo ngayon, malalaman nila agad kung sino si Aya. Baka itago nila ang bata o ilayo kay Jennifer. Kailangan natin ng plano. Tumigil si Antonio. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang pagtaas-baba. Nakita niya si Aya na dahan-dahang tumayo. Hindi ito umiyak. Sa halip kumuha ito ng basahan mula sa janitor na nasa malapit at nagsimulang punasan ng sahig kung saan tumulo ang juice. Kahit inaapi, nandoon pa rin ang dignidad. Kahit binaboy, hindi ito lumaban ng dahas. Nakita ni Antonio ang refleksyon ni James kay Aya. Mabait mapagkumbaba ngunit matatag. At nakita rin niya ang refleksyon ng pamilya ni Edwin, mga mapang-api, mga ganid. Ang pamilyang pumatay sa pangarap ng kanyang anak at ngayon ay umaalipin sa kanyang apo. Tama kayo, Eusebio. Sabi ni Antonio, ang kanyang boses ay nakakatakot sa sobrang lamig at kalmado. Hindi sapat na iligtas lang siya. Kailangan nilang magbayad. Kailangan nilang maramdaman ang lahat ng sakit na ipinaramdam nila sa mag-ina. Binitawan ni Antonio ang door handle. Muli niyang tiningnan si Aya na ngayon ay naglalakad na palayo, basa at malagkit habang nagtatawanan pa rin ang mga kaklase. Alamin mo kung nasaan ang bahay ni Edwin, utos ni Antonio. At tawagan mo ang abogado natin. Gusto kong malaman ang bawat baho, bawat utang at bawat kasalanan ng pamilyang yan. Dudurugin ko sila ng dahan-dahan. Masusunod po, sir. Pinaandar ni Eusebio ang sasakyan. Habang papalayo sila sa paaralan, hindi inalis ni Antonio ang tingin sa gate. Ang imahe ni Aya na basang-basa ng juice ay nakatatak na sa kanyang isipan. Ito ang magiging gatong sa apoy ng kanyang paghihiganti.
Maghintay ka lang apo, bulong ni Antonio sa hangin. Malapit na. Malapit nang matapos ang paghihirap mo. Ang langit ay kumulimlim, tila nakikiayon sa namumuong bagyo na dadalin ng isang lolo para sa kanyang aping apo. Kinabukasan isang itim at makintab na luxury car ang huminto sa tapat ng bahay ni na Edwin at Melissa. Bagamat malaki ang bahay, isang pamanang nakuha nila mula sa mga magulang ni Jennifer, halata ang kapabayaan sa paligid. Ang gate ay kinakalawang na at ang damo sa hardin ay hindi pantay ang tabas. Ngunit sa garahe nakaparada ang isang bagong sports car, simbolo ng maling prioridad ng mga nakatira dito. Bumaba si Don Antonio. Sa pagkakataong ito, hindi siya ang lolo na nagmamasid sa malayo. Siya ngayon ay isang negosyante, suot ang mamahaling barong Tagalog, may bitbit na baston na gawa sa garing at may awtoridad na kayang payukuin ng sinuman. Kasunod niya si Eusebio na may bitbit na briefcase. Tandaan mo, Eusebio, bulong ni Antonio bago pindutin ang doorbell. Interesado tayong bilhin ang nalulugi nilang restaurant chain. Iyon ang pain. Maliwanag po, Don Antonio. Ilang sandali pa bumukas ang gate. Si Edwin mismo ang sumalubong sa kanila. Halos madapa ito sa pagmamadali nang makita ang sasakyan at ang tindig ng bisita. Ang mukha ni Edwin ay puno ng pawis at pilit ng ngiti, halatang sabik sa pera. Don Antonio, bati ni Edwin na halos yumuko sa lupa. Isang karangalan ang bisitahin niyo, ang aming munting tahanan. Tuloy po kayo, tuloy. Pumasok sila sa sala. Ang loob ng bahay ay puno ng mga mamahaling gamit na hindi naman bagay sa isa't isa, malalaking vase, makakapal na carpet at mga gintong figurin na halatang binili lang para magpasikat. Pasensya na po sa gulo, sabi ni Edwin habang pinapaupo si Antonio sa sofa. Medyo busy po kasi kami sa pagpapalago ng negosyo. Nabalitaan ko nga. Seryosong sagot ni Antonio, bagamat alam niyang kasinungalingan yon. Alam niyang baon sa utang si Edwin at malapit nang magsara ang mga restaurant. Nandito ako dahil interesado akong mag-invest. Gusto kong saluhin ang franchise ninyo bago ito tuluyang bumagsak. Nanlaki ang mga mata ni Edwin. Ang amoy ng pera ay tila nagpagising sa kanyang diwa. Opo. Magandang desisyon yan. Napakalaki ng potensyal ng negosyo namin. Sa kalagitnaan ng usapan, bumaba si Melissa mula sa hagdan. Nakasuot ito ng bestidang punong-puno ng sequin kahit tanghaling tapat at ang leeg ay nabibigatan sa dami ng alahas. Oh, may bisita pala tayo. Maarteng sabi ni Melissa habang papalapit. Good morning, sir. Ako po ang may bahay, si Melissa. Tinanguan lang siya ni Antonio. Maupo kayo. Bago tayo mag-usap tungkol sa pera, maaari ba akong makahingi ng kape? Gusto kong makita kung paano kayo mag-asikaso ng bisita. Siyempre naman po, mabilis na sagot ni Melissa. Pagkatapos ay lumingon siya sa direksyon ng kusina at nagbago ang tono ng kanyang boses. Mula sa pagiging malambing, naging matinis at matalim ito. Jennifer, ano ba? May bisita labas dito, bilis. Kumuyom ang kamao ni Antonio sa ilalim ng mesa nang marinig ang pangalan. Jennifer. Ilang sandali pa lumabas mula sa kusina ang isang babae. Nakasuot ito ng lumang t-shirt na may mantsa at maluwag na jogging pants. Ang buhok niya ay nakapusod ng basta-basta at ang kanyang mukha ay walang kolorete. Payat siya at ang kanyang mga balikat ay nakayuko, tila pasan ang daigdig. Ngunit sa kabila ng pagiging losyang at pagod, nakilala agad ni Antonio ang mga mata. Ito ang babaeng nakita niya sa burol ni James, 12 taon na ang nakakaraan. Ang babaeng umiiyak sa isang sulok habang siya ang ama ay galit na galit sa mundo. Kape para sa bisita, utos ni Melissa habang dinuduro si Jennifer. At ayusin mo, huwag kang tatanga-tanga. Don Antonio ito, hindi kung sinong tambay lang. Opo, ate, mahinang sagot ni Jennifer. Hindi siya tumingin sa bisita. Nakatuon lang ang paningin niya sa sahig, tanda ng matagal na panahon
ng pagpapababa sa kanyang pagkatao. Habang nagtitimpla si Jennifer sa gilid, hindi inalis ni Antonio ang tingin sa kanya. Pinagmasdan niya ang magaspang na kamay nito, kamay na dating humahawak ng biolin. Ayon sa kwento ni James ngayon, ay puro kalyo na sa kakahugas at kakalinis. Nang ilapag ni Jennifer ang tasa ng kape sa harap ni Antonio, bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Sa pagyuko niya upang ilapag ang platito sa mesa, lumawit mula sa leeg ng kanyang maluwag na damit ang isang kwintas na pilak. Sa dulo nito ay may nakasabit na singsing. Nanlaki ang mga mata ni Don Antonio. Tila tumigil ang ikot ng mundo sa paligid niya. Ang singsing na yon ay may kakaibang disenyo, isang maliit na ruby na napapalibutan ng maliliit na diamante na kahugis ng isang rosas. Hindi siya pwedeng magkamali. Iyon ang anillo de rosa, ang singsing na pag-aari ng kanyang yumaong ina na ipinamana niya kay Doña Carmen at ibinigay naman ni Carmen kay James bago ito lumayas ng bahay. Ibigay mo ito sa babaeng mamahalin mo habang buhay. Ang bilin ni Carmen noon kay James at ngayon nakasabit ito sa leeg ng babaeng ginawang alipin sa sarili niyang pamamahay. Aray, naputol ang pagmumuni-muni ni Antonio nang marinig niya ang mahinang daing ni Jennifer. Sinadya siyang sikuhin ni Melissa habang kunwaring inaabot ang asukal. Ano ba, Jennifer? Madiing bulong ni Melissa ngunit sapat para marinig ni Antonio. Ang bagal-bagal mo, nakakahiya kay Don Antonio. Amoy pawis ka pa. Lumayas ka na nga dito. Yumuko si Jennifer, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hiya. Hinawakan niya ang kwintas at itinago itong muli sa loob ng kanyang damit. Tila ito na lang ang tanging yaman na iniingatan niya. Pasensya na po, sir. Nanginginig na, sabi ni Jennifer kay Antonio. Maiwan ko na po kayo. Mabilis na tumalikod si Jennifer at nagmadaling bumalik sa kusina. Sinundan siya ng tingin ni Antonio. Nakita niya ang pilay sa lakad nito marahil ay dahil sa walang tigil na pagtayo at pagtatrabaho. Bumaling si Melissa kay Antonio at tumawa ng pilit. Pagpasensyahan niyo na po ang katulong namin. Masyadong tanga at tamad. Pinagtiyagaan lang namin dahil awa kami sa anak niyang alam niyo na walang ama. Walang ama. Ulit ni Antonio. Ang tono niya ay malamig, tila hangin mula sa isang libingan. Opo. Gatong ni Edwin habang humihigop ng kape. Nabuntis ng maaga tapos iniwan din. Kaya heto kami ang sumalo sa problema. Napakabait namin, hindi ba? Nagkatinginan sina Edwin at Melissa, naghihintay ng papuri. Dahan-dahang ibinaba ni Antonio ang kanyang tasa. Ang porselana ay lumikha ng matigas na tunog nang tumama ito sa platito. Naramdaman ni Eusebio ang tensyon sa hangin. Alam niyang sa mga oras na ito, gustong-gusto ng pasabugin ni Don Antonio ang bungo ng 2 taong kaharap nila. Ngunit pinigil ni Antonio ang sarili. Ang paghihiganti ay isang putahe na mas masarap kainin kapag malamig. Kailangan niyang wasakin hindi lang ang kanilang mukha, kundi ang kanilang buong pagkatao. Tumayo si Antonio. Sir, gulat na tanong ni Edwin. Aalis na po kayo, paano po yung investment? Nakita ko na ang kailangan kong makita. Makahulugang sagot ni Antonio. Tinitigan niya si Edwin pagkatapos ay si Melissa. Ang kanyang tingin ay matalim tumatagos hanggang kaluluwa. Babalik ako. At sa pagbalik ko, sisiguraduhin kong nasa tamang lugar ang bawat isa. Sa isip ni na Edwin at Melissa, ang ibig sabihin nito ay ang tagumpay ng kanilang negosyo. Ngumiti sila ng malapad. Maraming salamat po, Don Antonio. Aasahan po namin yan. Pahabol na sigaw ni Melissa habang naglalakad ang matanda palabas. Pagpasok sa kotse agad na isinara ni Antonio ang pinto. Sumandal siya sa upuan at ipinikit ang mga mata. Ang imahe ng singsing sa leeg ni Jennifer at ang galos sa braso nito ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Don Antonio, nag-aalalang tanong ni Eusebio habang pinaandar ang makina. Dumilat si Antonio.
Wala nang luha sa kanyang mga mata. Ang natitira na lamang ay purong determinasyon. Siya iyon, Eusebio. Garalgal, ngunit matatag na sabi ni Antonio. Si Jennifer ang pinili ni James, at ang batang iyon, si Aya, siya ang apo ko. Tumingin siya sa bintana sa direksyon ng bahay na puno ng kasinungalingan. Tawagan mo ang bangko, utos ni Antonio. I-freeze ang lahat ng assets na pwedeng i-freeze sa mga kumpanyang gusto nilang ibenta. At ipahanda mo ang malaking handaan sa mansyon sa Makalawa. Handaan po iyo. Onim. Sagot ni Antonio, isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Iimbitahan natin sila. Gusto kong makita ng lahat kung paano bumagsak ang mga huwad na hari at reyna. At gusto kong nandoon si Aya at Jennifer para manood. Umarangkada ang sasakyan palayo sa impyernong iyon. Ang mga ulap sa langit ay unti-unting nahahawi. Ang panahon ng pagtitiis ay malapit nang matapos. Ang bagyo ng pamilya Alcantara ay parating na. Sa loob ng malawak at madilim na aklatan ng mansyon Alcantara, tanging ang tunog ng lumang orasan at ang paglipat ng mga pahina ng papel ang naririnig. Nakaupo si Don Antonio sa kanyang mesa, suot ang kanyang salamin, habang sa kanyang harapan ay nakatayo si Eusebio at ang pribadong investigador na kinuha nila, si Attorney Valdez. Ito ang gabi ng paghuhukom, hindi pa para kina Edwin, kundi para sa konsensya ni Antonio. Don Antonio, panimula ni Attorney Valdez, ang boses ay mababa at seryoso. Ang nilalaman ng folder na yan ay mas malala pa kaysa sa inaasahan natin. Kung akala ninyo ay simpleng pagmamalupit lang ang ginagawa ni Edwin Magbanua, nagkakamali kayo. Ito ay krimen. Binuksan ni Antonio ang unang bahagi ng report. Ito ay tungkol sa mga magulang ni Jennifer at Edwin. Ayon sa kwento ni Edwin noon, namatay ang kanilang mga magulang na baon sa utang dahil sa pagkakasakit at siya ang sumalo sa lahat ng bayarin, kaya't sa kanya napunta ang titulo ng bahay at lupa. Ngunit ang mga dokumento sa harap ni Antonio ay nagsasabi ng ibang kwento. Ayon sa bank records, paliwanag ng abogado, habang itinuturo ang mga numero, may sapat na ipon ang mag-asawang Magbanua para sa heart bypass operation ng kanilang tatay. Pero 3 araw bago ang operasyon, winidraw ni Edwin ang lahat ng pera. Nanlaki ang mga mata ni Antonio habang binabasa ang transaction history. Ginamit niya ang pera para bumili ng sports car at magbakasyon sa Hong Kong kasama si Melissa. Patuloy ni Valdez. Dahil walang pambayad sa ospital, hindi na operahan ang tatay nila at namatay. Ang nanay naman nila ay namatay sa sama ng loob. Ilang buwan ang makalipas. Nanginig ang kamay ni Antonio. Hinampas niya ng mahina ang mesa. Hinayaan niyang mamatay ang sarili niyang mga magulang para sa luho. Hindi lang yon, sir, singit ni Eusebio. Tingnan niyo po ang susunod na pahina tungkol sa utang na binabayaran ni Jennifer. Inilipat ni Antonio ang pahina. Nakita niya ang isang loan agreement. Pinalsipika ni Edwin ang pirma ni Jennifer. Sabi ni Eusebio, pinalabas niyang si Jennifer ang umutang ng malaking halaga para sa ospital-ospital na hindi naman nabayaran. Kaya sa isip ni Jennifer, may utang na loob siya kay Edwin. Habang buhay siyang nagtatrabaho para bayaran ang utang na hindi naman kanya kundi ninakaw ng kapatid niya. Napapikit si Antonio. Ang imahe ni Jennifer, ang babaeng payat pagod at nakayuko, ay nagbalik sa kanyang isipan. Ang babaeng iyon ay biktima ng isang napakalaking panloloko. Isang kapatid na kumain sa laman ng sarili niyang kadugo. Demonyo, bulong ni Antonio. Walang kapatawaran. Ngunit hindi pa tapos ang pasakit. Inabot ni Attorney Valdez ang huling brown envelope. Ito ang pinakamabigat sa lahat. Ito naman po ang police report tungkol sa aksidente ni Sir James, 12 taon na ang nakakaraan. Bumigat ang dibdib ni Antonio. Ito ang katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Alam niyang namatay ang anak niya sa motor accident, pero hindi niya kailanman inalam ang detalye dahil sa sakit at galit. Dahan-dahan niyang kinuha ang litrato mula sa envelope. Nakita niya ang wreckage
ng isang mumurahing motorsiklo sa gitna ng malakas na ulan. Ayon sa report gabi ng November 14 noon, kwento ni Eusebio ang boses ay basag. Nagtatrabaho si Sir James bilang delivery rider sa umaga at construction worker sa gabi. Tinanggalan niyo siya ng access sa bank accounts kaya kailangan niyang kumayod. Napayuko si Antonio. Naalala niya ang huling pagtatalo nila. Kung pipiliin mo ang babaeng yan at ang musika mo, kalimutan mong may ama ka. Iyon ang sigaw niya. Bakit siya nasa labas ng ganong oras habang bumabagyo? Tanong ni Antonio. Ang luha ay nagsisimula ng mamuo. Dahil manganganak na noon si Jennifer. Sagot ni Eusebio. Kulang sila ng pambayad sa lying-in clinic. Tumanggap si James ng extrang delivery kahit delikado para lang makabuo ng pambayad. Itinuro ni Eusebio ang isang item sa listahan ng mga gamit na nakuha sa bangkay ni James. Item 4. Isang maliit na kahon ng gatas at resibo para sa down payment ng panganganak. Bumigay si Antonio. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng 2 palad at humagulgol. Ang matikas na Don Antonio, ang kinatatakutang bilyonaryo, ay umiyak na parang bata sa loob ng kanyang aklatan. Siya ang pumatay sa anak niya. Ang pride niya ang pumatay kay James. Kung tinanggap lang sana niya si Jennifer, kung hindi sana siya naging matapobre, buhay pa sana ang anak niya. Hindi sana lumaking walang ama, si Aya. Patawarin mo ako, James. Hikbi ni Antonio. Patawarin mo ako, anak ko. Ilang minuto ring namayani ang pag-iyak ng matanda. Walang nagsalita kina Eusebio at Valdez. Hinayaan nilang ilabas ng Don ang 12 taong bigat na kinikimkim nito. Nang tumahan si Antonio, pula ang kanyang mga mata, ngunit may kakaibang lamig na bumalot sa kanyang mukha. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang panyo at tumingin kay Eusebio. Ang DNA test, tanong niya. Inilapag ni Eusebio ang isang puting papel. Galing po ito sa sample ng buhok na nakuha ko sa suklay ni Aya nung nagpunta tayo sa school at kinumpara sa nakasave na DNA profile ni Sir James. Kinuha ni Antonio ang papel. Probability of paternity 99.99%. Positibo. Si Aya ang kanyang apo. Ang batang binuhusan ng juice, ang batang kumakain ng pandesal. Nang patago ang batang kumanta sa puntod ng ama niya, siya ang nag-iisang tagapagmana ng imperyo ng mga Alcantara. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng aklatan. Pumasok si Doña Carmen na kapantuog at bakas ang pag-aalala sa mukha. Nakita niya ang mga nagkalat na papel at ang mugtong mata ng asawa. Antonio, tawag ni Carmen. Totoo ba? Tumayo si Antonio at lumapit sa asawa. Iniabot niya ang DNA result. Binasa ito ni Carmen at napasinghap. Niyakap niya ang papel sa kanyang dibdib at umiyak ng tahimik. Ang apo natin, nahanap na natin siya. Niyakap ni Antonio si Carmen ng mahigpit. Oo, Carmen. At ipinapangako ko sa'yo, hindi na sila muling iiyak. Hinding-hindi na. Humiwalay si Antonio sa yakap at humarap muli kina Eusebio at Valdez. Ang lungkot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang nakakatakot na awtoridad. Ito ang mukha ng isang leon na handang pumatay para protektahan ang kanyang kawan. Eusebio. Utos ni Antonio, ang boses ay matigas pa sa bakal. Po Don Antonio, ihanda mo ang lahat para sa Sabado. Ang pinakamagarang party na nakita ng syudad na ito. Ipadala ang imbitasyon kay Edwin Magbanua. Naglakad si Antonio papunta sa bintana, nakatanaw sa madilim na kalangitan. Gusto kong imbitahan niya ang kanyang pamilya. At siguraduhin mong isasama niya si Jennifer at si Aya. Sabihin mo kailangan ng entertainment para sa mga bisita. Masusunod po, sa Sabado. Dugtong ni Antonio habang kinukuyom ang kanyang kamao. Sa Sabado, babawiin ko ang lahat ng kinuha nila at ipapalasap ko sa kanila kung paano mabuhay sa impyerno. Ang gabi ay lumalim, ngunit sa loob ng Mansion Alcantara, ang apoy ng hustisya ay kasisimula pa lamang magningas.
Ang mga piraso ng nakaraan ay buo na at ito ay gagamitin ni Antonio bilang sandata para sa kinabukasan ng kanyang apo. Isang araw bago ang itinakdang piging ang bahay ni na Edwin ay nababalot ng tensyon at kaguluhan. Ang mga kolektor ng utang ay sunod-sunod na tumatawag at ang bangko ay nagpadala na ng final notice para sa foreclosure ng kanilang restaurant. Nakasubsob si Edwin sa sofa, hawak ang kanyang ulo na tila puputok na sa sakit. Wala na, Melissa. Kapag hindi natin nakuha ang investment ni Don Antonio, bukas sa kangkungan tayo pupulutin. Wala na tayong mahihiraman. Si Melissa naman ay hindi mapakali sa pagpapaypay. Mag-isip ka nga ng positibo. Sinabi niya babalik siya. Di ba Don Antonio yon may isang salita? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, tumunog ang doorbell ng gate. Mabilis pa sa 4:00 na tumakbo si Edwin para buksan ito. Bumungad sa kanya si Eusebio, ang tapat na mayordomo na may hawak na isang sobrang kulay cream na may tatak na gold wax seal. Magandang hapon, Mr. Magbanua, bati ni Eusebio nang walang emosyon. Pinabibigay ni Don Antonio. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Edwin ang sobre. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang imbitasyon. Inaanyayahan ng pamilya Magbanua sa isang grand gala night sa mansyon ng mga Alcantara. Layunin pagpirma ng investment deal at partnership. Yes? Napasigaw si Edwin na limutan ang hiya sa harap ni Eusebio. Melissa, mayaman na ulit tayo. Lumabas si Melissa halos madapa sa pagmamadali. Binasa niya ang imbitasyon at tumili sa tuwa. Sabi ko sa'yo gusto niya tayo. Gusto niya ang negosyo natin. Ngunit hindi pa tapos si Eusebio. Tumikhim ito upang kunin ang kanilang atensyon. May isang espesyal na hiling ang Don. Dagdag ni Eusebio. Narinig niya na may magaling na mga awit sa pamilya ninyo. Gusto niyang marinig itong kumanta bukas ng gabi para aliwin ang mga bisita. Isama ninyo ang bata. Nagkatinginan sina Edwin at Melissa. Isang nangiting puno ng yabang ang sumilay sa labi ni Melissa. Siyempre. Sagot ni Melissa habang inaayos ang buhok. Ang anak kong si Lianaco, napakagaling kumanta niyan. Mana sa akin. Huwag kayong mag-alala. Dadalhin namin ang aming munting bituin. Hindi itinama ni Eusebio ang maling akala nila. Sa halip yumukulang ito ng bahagya. Mabuti kung ganoon. At isama niyo na rin po ang inyong kasambahay at ang anak nito. Kakailanganin ng Don ng extra staff para sa serving at baka kailangan din ng backup singer kung sakaling mapagod ang anak niyo. Yung mga palamunin, umismid si Melissa. O sige, kung yan ang gusto ng Don. Isasama namin sila para magbitbit ng gamit ni Lia. Aasahan namin kayo, huling sabi ni Eusebio bago tumalikod. Sa kanyang paglalakad, palayo isang lihim ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kumagat na ang isda sa pena mo. Nang makapasok sina Edwin at Melissa sa loob ng bahay, agad naghari ang kaguluhan. Jennifer. Sigaw ni Melissa. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Mabilis na lumabas si Jennifer mula sa kusina, pinupunasan ang basang kamay sa apron. Sumunod sa kanya si Aya na may bitbit na libro. Bakit po ate? Maghanda ka. Utos ni Melissa habang hinihila palabas ng cabinet ang isang napakagarang gown na kulay pula. Bukas pupunta tayo sa mansyon ni Don Antonio. Pipirma na kami ng kontrata at ikaw sasama ka para magsilbi. Inihagis ni Melissa kay Jennifer ang isang lumang uniform ng katulong itim na blouse at puting apron na naninilaw na sa kalumaan. Ito ang suotin mo. Siguraduhin mong malinis yan. Ayokong mapahiya kami sa amoy mo. Pagkatapos, bumaling si Melissa kay Aya. Tiningnan niya ang bata mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. At ikaw bata, duro ni Melissa kay Aya. Pinapasama ka ng Don para maging backup ni Lia. Backup lang, naiintindihan mo, huwag na huwag kang sapaw. Ang anak ko ang bida bukas. Kapag sinubukan mong agawin ang eksena sa kalsada,
Kayo pupulutin ng nanay mo. Yumuko si Aya. Opo, tita. Lia ang tawag ni Melissa. Bumaba si Lia mula sa taas, hawak ang kanyang cellphone. What, mommy? Mag-practice ka na ng kanta. Kakanta ka bukas sa harap ni Don Antonio. Kapag nagustuhan ka niya, baka ikaw pa ang maging image model ng kumpanya niya. Ngumisi si Lia at tiningnan si Aya. Talaga yes. Siguradong taob na naman niyang si Aya. Mami, siguraduhin mong nasa likod ko lang siya ha. Taga-abot ng tubig ko. Oo naman anak, siya ang magiging alalay mo. Nang gabing iyon, hindi natulog si Jennifer. Sa ilalim ng mahinang ilaw sa bodega, matiyaga niyang tinahi ang laylayan ng gown ni Lia na ipinaayos ni Melissa. Masakit ang kanyang mga daliri at ang kanyang likod ay kumikirot ngunit tiniis niya ang lahat. Sa sulok nakaupo si Aya yakap ang kanyang tuhod. Nay? Bulong ni Aya ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Kinakabahan po ako. Bakit kailangan ko pang sumama? Sabi ni Tita Melissa, backup lang ako. Alam ko naman po na gagawin lang nila akong katulong ni Lia. Itinigil ni Jennifer ang pagtatahi. Ibinaba niya ang karayom at hinawakan ang kamay ng anak. Ang mga palad ni Jennifer ay magaspang, ngunit ang haplos nito ay puno ng pagmamahal. Anak Bob, malumanay na sagot ni Jennifer. Alam kong mahirap, pero kailangan nating sumunod. Kapag nakuha na ni na Tito Edwin ang gusto nila kay Don Antonio, baka sakaling lumuwag na sila sa atin. Baka sakaling payagan na nila tayong umalis. Tumingin si Jennifer sa singsing na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Hinugot niya ito at ipinakita kay Aya. Ang ruby ay kuminang sa ilalim ng mahinang ilaw ng bumbilya. Naalala mo, ang sabi ko sa'yo tungkol sa singsing na ito. Tanong ni Jennifer. Tumango si Aya. Bigay ni tatay. Oo, sabi ng tatay mo ang singsing na ito ay simbolo ng pag-asa. Kahit gaano kadilim ang gabi, sisikat din ang araw. Kaya bukas, kahit anong mangyari, huwag kang yuyuko. Taas noo ka, Aya. Anak ka ni James Alcantara. Nasa dugo mo ang musika at dangal na wala sa kanila. Niyakap ni Aya ang ina. Sa gabing iyon, sa gitna ng amoy alikabok na bodega, humugot sila ng lakas sa isa't isa. Kinabukasan sumapit ang gabi ng piging. Ang Mansyon Alcantara ay tila isang palasyo na lumabas mula sa fairy tale. Ang malawak na driveway ay naliliguan ng mainit na liwanag mula sa mga poste ng ilaw. Ang pader ng mansyon ay nababalot ng mamahaling baging at ang fountain sa gitna ay sumasayaw kasabay ng classical music na tumutugtog sa paligid. Huminto ang sasakyan ni na Edwin sa tapat ng grand entrance. Bumukas ang pinto at unang lumabas si Melissa. Suot niya ang isang matingkad na asul na gown na punong-puno ng beads at sequins na masakit sa mata kung titingnan. Ang kanyang leeg at tenga ay puno ng ginto. Sumunod si Edwin na nakatuksido na, medyo masikip sa tiyan, habang si Lia ay suot ang pulang gown na tinahi ni Jennifer kagabi, nagmumukhang manika na puno ng kolorete. Grabe Edwin. Bulong ni Melissa ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasakiman habang tinitingnan ng mansyon. Ganito pala kayaman ang matandang yon. Kapag nakuha natin ang investment, magpapatayo rin ako ng ganito. Sa likurang pinto ng sasakyan, tahimik na bumaba sina Jennifer at Aya. Kabaligtaran ng mga amo, suot ni Jennifer ang lumang uniforme ng katulong itim na blouse at puting apron. Si Aya naman ay pinasuot ni Melissa ng simpleng puting bestida na walang anumang palamuti para siguraduhing hindi ito makakaagaw ng atensyon kay Lia. Hoy Jennifer! Bulyaw ni Melissa habang inaayos ang kanyang shawl. Bilisan mo dyan! Kunin mo ang makeup kit at costume ni Lia sa trunk. At ikaw, Aya, bitbitin mo ang sapatos ng pinsan mo. Huwag kayong babagal-bagal. Agad na kumilos ang mag-ina. Binitbit ni Jennifer ang mabibigat na bag sa magkabilang balikat habang si Aya ay kip-kip ang kahon ng sapatos para silang mga alipin na sumusunod sa mga reyna.
Nasa pinto si Eusebio naghihintay nang makita niya ang eksena si Edwin at Melissa na naglalakad ng taas noo habang ang tunay na pamilya ng Don ay ginawang kargador sa likuran na pakuyom ang kanyang mga kamao. Ngunit kailangan niyang gampanan ang kanyang papel. Magandang gabi, Mr. at Mrs. Magbanua. Bati ni Eusebio nang may formal na yumuko. Hinihintay na po kayo ni Don Antonio sa Grand Hall. Good, sabi ni Edwin na hindi man lang tumingin kay Eusebio. Papasukin mo na kami at ituro mo sa mga katulong na ito kung saan ang staff room. Ayokong magkalat sila sa party. Dito po tayo, sagot ni Eusebio. Iginiya sila ni Eusebio papasok. Pagbukas ng malaking pinto, bumungad sa kanila ang karangyaan na hindi nila maubos maisip. Ang sahig ay gawa sa Italian marble. Ang chandelier sa kisame ay gawa sa tunay na kristal. May mga waiters na nakauniforme na nag-aalok ng champagne habang naglalakad sina Edwin at Melissa na parang sila ang may-ari ng lugar na pahinto si Aya. Tumingala siya sa mataas na kisame. Tumingin siya sa mga painting sa dingding. May kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. Hindi takot kundi pagbabalik. Parang pamilyar ang amoy ng bahay. Parang pamilyar ang lamig ng hangin. Aya, tara na. Bulong ni Jennifer hinawakan ang kamay ng anak. Samantala, sa ikalawang palapag ng mansyon sa isang balkonahe na natatakpan ng kurtina, nakatayo si Don Antonio. Hawak niya ang isang baso ng whiskey ngunit hindi siya umiinom. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa ibaba sa kanyang apo na may bitbit na kahon ng sapatos at sa kanyang manugang na nagbubuhat ng mabibigat na bag. At nakita rin niya ang pagngisi ni Edwin at ang pagtatawa ni Melissa habang kinakamayan ng ilang bisita na mga aktor na binayaran ni Antonio para magpanggap na investors. Sige lang, bulong ni Don Antonio sa hangin ng boses ay malamig at puno ng puot. Magpakasaya kayo sa huling gabi ng inyong paghahari-harian dahil pagkatapos ng gabing ito, kahit ang lupa ay isusuka kayo. Lumingon si Antonio sa kanyang likuran kung saan nakaupo si Doña Carmen. Ang asawa niya ay nanginginig sa galit at awa habang pinapanood din ang monitor ng CCTV. Handa ka na ba, Carmen? Tanong ni Antonio. Tumayo si Doña Carmen, pinunasan niya ang kanyang luha at inayos ang kanyang tindig. Matagal na akong handa, Antonio. Bawiin na natin ang ating pamilya. Sa ibaba, isinara ng mga gwardya ang malalaking pinto ng mansyon. Plang! Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila tunog ng rehas ng kulungan. Ang bitag ay sarado na. Wala nang kawala ang mga daga. Nagsimula na ang palabas. Nagniningning ang Grand Hall ng Mansyon Alcantara. Ang mga kristal na chandelier ay nagbabagsak ng liwanag sa mga panauhin na nakasuot ng mamahaling damit. Ang hangin ay amoy champagne at mamahaling pabango. Nasa gitna ng bulwagan sina Edwin at Melissa hawak ang kanilang mga kopita ng alak. Ang kanilang mga ngiti ay abot hanggang tainga. Pakiramdam nila ay sila na ang hari at reyna ng gabi. Kausap nila ang ilang foreign investors na sa katunayan ay mga aktor na binayaran ni Don Antonio at buong pagmamalaking ipinagyayabang ang kanilang negosyo. Yes, tumatawang sabi ni Edwin. Ang restaurant chain namin ang #1 sa probinsya at balak naming mag-expand sa Manila gamit ang investment ni Don Antonio. Sa gilid ng kwarto nakatayo sa dilim sina Jennifer at Aya. Nakasuot sila ng uniforme. Ang trabaho nila ay taga-abot ng tissue at taga-refill ng baso ng mga bisita. Nay, ang sakit na ng paa ko, bulong ni Aya. Tiis lang, anak. Bulong pabalik ni Jennifer habang inaayos ang kwelyo ng anak. Malapit na itong matapos. Biglang namatay ang mga ilaw at isang spotlight ang tumutok sa grand staircase. Mula sa itaas dahan-dahang bumaba si Don Antonio. Ang kanyang presensya ay tila isang higante na pumuno sa buong kwarto. Tumahimik ang lahat. Magandang gabi. Bati ni Antonio, ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. Salamat sa pagpapaunlak sa aking imbitasyon
Ngayong gabi bago tayo mag-usap tungkol sa negosyo, gusto ko munang maaliw. Nabalitaan kong may dalang talento ang ating mga panauhin. Agad na sumigla si Melissa. Hinila niya si Leah at tinulak papunta sa gitna sa tapat ng grand piano. Go anak, galingan mo? Bulong ni Melissa ng malakas. Ipakita mo sa kanila kung sino ang star. Kinuha ni Leah ang mikropono. Ngumiti siya ng pilit sa mga tao. Nagsimula ang pianista na tumugtog ng isang sikat na pop song. Nagsimulang kumanta si Leah, ngunit sa unang nota pa lang, halata na ang kakulangan sa ensayo. Wala sa tono, ang kanyang boses sintonado at pilit na pilit ang pagbirit. Masakit ito sa tainga. Ang ilang mga bisita ay nagpalitan ng makahulugang tingin. Ang iba ay nagtakip ng bibig para pigilan ng tawa. Ngunit para kay Melissa, ang boses ng anak ay parang anghel. Pumapalakpak siya ng malakas kahit nasa kalagitnaan pa lang ng kanta habang si Edwin ay tumatango-tango na parang proud na proud. Nang matapos ang kanta sa isang basag na high note, katahimikan ang bumalot sa hall. Walang pumalakpak maliban kay Melissa at Edwin. "Bravo, bravo!" Sigaw ni Melissa bumasag sa katahimikan. Tinitigan niya ng masama ang mga bisita hanggang sa mapilitan silang pumalakpak ng mahina at pilit. Lumapit si Melissa kay Don Antonio na nakaupo sa kanyang silyang ginto. "Ano po sa tingin niyo, Don Antonio? Hindi ba't napakagaling ng anak ko? Pwede na siyang maging mukha ng kumpanya ninyo." Tiningnan ni Antonio si Leah tapos kay Melissa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang hukom na nagbababa ng hatol. "Iyan na ba iyon?" Tanong ni Antonio ng malamig. Natigilan si Melissa. "Po. Ang sabi sa akin ng mayordomo ko, may kasama kayong tunay na mga awit. Isang batang may boses na kayang magpatigil ng mundo. Pero ang narinig ko kanina ay ingay lamang." Namula si Leah sa hiya. Ang namanam ang ngiti ni Melissa ay napalitan ng pagkainis. "Don Antonio, nagbibiro po yata kayo." Pilit na tawa ni Edwin. "Si Leah lang ang kumakanta sa pamilya namin. Champion yan sa school." Dahan-dahang tumayo si Don Antonio. Itinuro niya ang kanyang baston sa direksyon ng dilim sa sulok kung saan nakatayo ang mag-ina. "Hindi siya ang tinutukoy ko," sabi ni Antonio. "Siya." Sinundan ng spotlight ang dulo ng baston. Tumama ang liwanag kay Aya. Gulat na gulat si Aya. Napahawak siya sa kamay ng kanyang ina. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila ngayon. Humalakhak ng malakas si Melissa, isang tawang puno ng pang-uuyam. "Sino yang batang yan, Don Antonio? Anak lang po yan ng katulong namin. Wala yang alam gawin kundi maglinis ng banyo." Kung ganoon hamon ni Antonio habang naglalakad palapit, bakit hindi natin subukan? Bigyan ng mikropono ang bata. "Hindi!" sigaw ni Melissa. Humarang siya sa pagitan ni Antonio at Aya. "Hindi ako papayag na babuyin ng hampas lupang, yan ang party na ito. Edwin, sabihin mo sa Don na nagkakamali siya." Ngunit hindi pinansin ni Antonio ang pag-aalboroto ni Melissa. Nilampasan niya ito at tumayo sa harap ni Aya. Ibinaba niya ang kanyang boses at naging malumanay ito. "Hija," sabi ni Antonio, "maari mo bang kantahin para sa akin ang kinanta mo sa sementeryo?" Tumingin si Aya kay Jennifer. Tumango si Jennifer bagamat nanginginig siya sa takot. "Sige na anak, kumanta ka." Nanginginig ang kamay na kinuha ni Aya ang mikropono. Ipinikit niya ang kanyang mga mata para hindi makita ang nanlilisik na mata ni Tita Melissa. Huminga siya ng malalim. Nagsimula siyang kumanta ng walang musika. A cappella. "Sa bawat patak ng ulan, alaala mo'y aking hagkan." Sa unang linya pa lamang nagbago ang ihip ng hangin sa bulwagan. Ang boses ni Aya ay malinaw, buo at puno ng damdamin. Tila ba ang bawat salita ay may dalang kwento ng paghihirap at pag-asa. Ang mga bisita na kanina ay nagtatawanan ay natahimik. Ang iba ay naluha. Si Edwin ay napanganga. Hindi niya alam na marunong palang kumanta ang pamangkin niya. Si Leah ay napaupo sa gilid, alam niyang talo siya.
Si Melissa naman ay namutla. Ang galit sa kanyang dibdib ay sumasabog. Hindi maaari. Hindi pwedeng ang anak ng walang kwentang si James ang magaling. Habang papalapit sa chorus, may nangyaring hindi inaasahan. Mula sa likod ng entablado, isang boses ng matandang babae ang sumabay sa kanta. Kahit magkalayo puso'y magtatagpo. Lumabas si Doña Carmen. Nakasuot siya ng eleganteng puting gown. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha habang naglalakad palapit kay Aya. Natigil si Aya sa pagkanta nang makita ang matandang babae. Lola, bulong ni Aya na alala ang babae sa sementeryo. Lumuhod si Doña Carmen sa harap ni Aya at niyakap ito ng mahigpit. Apo ko, ang galing-galing mo. Boses na boses ka ng Tatay James mo. Ang buong bulwagan ay napasinghap. Apo, ano? Sigaw ni Melissa. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng histerya. Anong apo, hibang na ba kayo? Sumugod si Melissa palapit. Niloloko niyo lang ang Don. Ginagamit niyo ang bata para perahan ang pamilyang ito. Hoy Jennifer, tinuruan mo ang anak mong maging manloloko. Sa sobrang galit akmang sasampalin ni Melissa si Aya habang yakap ito ni Doña Carmen. Itinaas niya ang kanyang kamay ng buong lakas. Walang hiya kayo. Sigaw ni Melissa habang bumabagsak ang kanyang palad. Ngunit hindi tumama ang sampal. Sa ere sinalag ito ng isang kamay. Isang kamay na magaspang puno ng kalyo, ngunit sa pagkakataong ito ay matigas pa sa bato. Si Jennifer. Hinawakan ni Jennifer ang pulso ni Melissa at pinigil ito sa ere. Tumingala si Jennifer. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang pagiging alipin. Ang nakikita ngayon ay ang mata ng isang ina na handang pumatay para sa kanyang anak. Bitawan mo ako. Sigaw ni Melissa gulat na lumaban ang kanyang hipag. Wag na wag! Madiing sabi ni Jennifer ang boses ay mababa, ngunit nanginginig sa galit. Wag na wag mong sasaktan ang anak ko. Binalibag ni Jennifer ang kamay ni Melissa. Napaurong ang hipag at muntik nang matumba dahil sa lakas ng tulak. Sumasagot ka na. Akmang susugod ulit si Melissa nang dumagundong ang boses ni Don Antonio. Tama na. Ang sigaw ni Don Antonio ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Mas malakas pa ito sa kulog. Nanigas ang lalahat. Naglakad si Don Antonio papunta sa gitna sa tabi nina Jennifer, Aya at Doña Carmen. Humarap siya kina Edwin at Melissa. Ang kanyang mukha ay nakakatakot sa sobrang dilim. Wag na wag ninyong dadampiin ang marurumi ninyong kamay. Duro ni Antonio kay Melissa, sa aking apo at sa aking manugang. Napaupo si Edwin sa sahig. Manugang. Inakbayan ni Antonio si Aya at hinawakan ang balikat ni Jennifer. Ipinapakilala ko sa inyo, sabi ni Antonio sa harap ng lahat ng bisita at media na kanina pa nakatago. Si Aya Alcantara, ang aking nag-iisang tagapagmana, at si Jennifer ang babaeng minahal ng aking anak na si James na inalipusta ninyo sa loob ng mahabang panahon. Tumingin si Antonio kay Edwin, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tapos na ang palabas, Edwin. Oras na para magbayad kayo. Ang katahimikan sa Grand Hall ay mas mabigat pa sa langit na bago bumagyo. Nakatuon ang lahat ng mata kina Edwin at Melissa na ngayon ay para bang mga basang sisiw na nanginginig sa gitna ng marangyang bulwagan. Manugang, nauutal na tanong ni Edwin, ang kanyang mukha ay namumutla na parang papel. Don Antonio, nagkakamali kayo. Hindi kami magkaano-ano ng babaeng yan. Katulong lang siya. Tumahimik ka. Dumagundong ang boses ni Antonio. Sa isang senyas ng Don, lumapit si Eusebio at iniabot ang isang remote control. Bumaba ang isang malaking projector screen sa likuran ng entablado. Nabuhay ang projector at bumungad sa lahat ang mga dokumentong matagal nang itinago ni Edwin. Akala ninyo ba ay inimbitahan ko kayo dito para bigyan ng pera? Tanong ni Antonio, ang kanyang boses ay puno ng lamig at pangungutya. Inimbitahan ko kayo para ipakita sa mundo
kung anong klaseng mga halimaw kayo. Nagpalit ang imahe sa screen. Ipinakita nito ang bank records ng mga magulang ni Jennifer at Edwin. Ito ang bank account ng mga magulang ninyo. Paliwanag ni Antonio habang itinuturo ang screen gamit ang kanyang baston. May sapat silang pera para sa operasyon ng kanilang ama. Pero noong Nobyembre 10, 2012, nilimas mo ang laman nito, Edwin. Ginamit mo pambili ng kotse at panluho habang ang tatay niyo ay naghihingalo sa ospital. Napasinghap ang mga bisita. Nagsimula ang bulungan. Napakasamang anak. Rinig mula sa isang ginang. Hindi yan totoo. Sigaw ni Edwin pinapawisan ng malapot. Peke yan. Sinisiraan niyo lang ako. At ito, patuloy ni Antonio hindi pinapansin ang pagtanggi ni Edwin. Nagbago ang slide at ipinakita naman ang pinalsipikang loan agreement. Pinalabas mong may utang si Jennifer sa'yo na 5 milyong piso. Pinuwersa mo siyang magtrabaho bilang alipin sa sarili niyang pamamahay para bayaran ang utang na gawa-gawa mo lang. Tumingin si Antonio kay Jennifer na nakatayo ng tuwid sa tabi ni Doña Carmen. Jennifer, wala kang utang, sabi ni Antonio ng malumanay. Sila ang may utang sa'yo. Ninakaw nila ang mana mo, ang buhay mo, at ang dignidad mo. Naluha si Jennifer. Sa loob ng mahabang panahon, naniwala siya na pabigat siya. Naniwala siya na wala siyang kwenta. Ngayon nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Bumaling si Melissa kay Edwin. Hinampas niya ang asawa sa braso. Edwin, ano to? Sabi mo sa akin galing sa negosyo ang pera natin. Bakit sinasabi nilang ninakaw mo? Huwag kang magmalinis, Melissa. Sagot ni Edwin. Ikaw ang nag-utos sa akin na kunin ang pera. Sabi mo ayaw mong mag-alaga ng matanda. Nagkagulo ang mag-asawa. Nagsisisian sila sa harap ng maraming tao. Ang kanilang klase na imahe ay tuluyan ng nasira. Para silang mga asong ulol na nagkakagatan. At hindi lang yan, putol ni Antonio sa kanilang away. Dahil sa pandarambong ninyo sa pondo ng kumpanya ninyo para sustentuhan ang inyong luho bangkarote na kayo. Ang bahay na tinitirhan ninyo ang bangko na ang may-ari niyan. Simula bukas, wala na kayong pag-aari. Wala. Napaluhod si Melissa, ang kanyang pangarap na maging mayaman ang kanyang reputasyon, ang kanyang buhay, lahat ay gumuho sa isang iglap. Lumingon si Melissa kay Jennifer. Sa kanyang desperasyon bumalik ang kanyang dating ugali. Ang galit at inggit ay nanaig sa takot. Tumayo siya at dinuro si Jennifer. Kasalanan mo to. Tili ni Melissa ang kanyang muka ay pangit sa sobrang galit. Ikaw na buwisit ka. Kung hindi ka dumating sa buhay namin, masaya sana kami. Ingrata, walang utang na loob. Matapos kitang pakainin ng tira-tira ito, igaganti mo. Susugod sana si Melissa para saktan si Jennifer, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na gumalaw si Don Antonio o ang mga gwardya. Hinayaan nilang si Jennifer ang humarap. Humakbang palapit si Jennifer. Sinalubong niya ang galit na tingin ni Melissa. Nang akmang dadapo ang kamay ni Melissa, mabilis itong iniwasan ni Jennifer. At sa isang mabilis na galaw buong lakas, na iwinasiwas ni Jennifer ang kanyang palad. Pak-isang malakas at dumadagundong na sampal ang tumama sa pisngi ni Melissa. Napangiwi ang mga nakarinig. Napaupo si Melissa sa lakas ng impact. Ang kanyang mamahaling hikaw ay tumalsik sa sahig. May naiwang pulang marka ng 5 daliri sa kanyang maputing pisngi. Katahimikan. Hinawakan ni Melissa ang kanyang pisngi gulat na gulat. Ito ang unang beses sa buong buhay nila na lumaban ang katulong. Tumingin si Jennifer sa kanya, ang mga mata ay tuyo at matapang. Para yan sa lahat na ng panahong inalipusta mo ang pagkatao ko. Mariing sabi ni Jennifer. Ang boses niya ay hindi sumisigaw, ngunit may bigat na dumudurog. Para yan sa bawat araw na ginutom mo ang anak ko. Para yan sa bawat sampal na tinanggap ko noon dahil akala ko wala akong karapatan. Lumapit si Jennifer kay Edwin
na nakatulala sa gilid. At ikaw, kuya, sabi ni Jennifer, tinuring kitang kapatid. Pinagsilbihan kita. Pero ang tingin mo pala sa akin ay gatasan. Hinubad ni Jennifer ang kanyang apron, ang simbolo ng kanyang pagkaalipin, at inihagis ito sa mukha ni Edwin. Tapos na, deklara ni Jennifer. Bayad na ako. Sobra-sobra pa ang nakuha ninyo sa akin. Simula sa gabing ito, wala na akong kapatid na Edwin. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng hall. Pumasok ang mga pulis kasama si Attorney Valdez. Edwin Magbanua at Melissa Magbanua, sabi ng hepe ng pulisya habang inilalabas ang posas. Inaaresto namin kayo sa salang qualified theft, estafa, falsification of documents at child abuse. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Sigaw ni Melissa habang pinupusasan. Nagpupumiglas siya na wala na ang lahat ng kanyang poise. Ang kanyang gown ay nagusot at ang kanyang makeup ay kumalat dahil sa luha at pawis. Bitawan niyo ako, Don Antonio, parang awa niyo na. Pagmamakaawa ni Edwin habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Pamilya tayo, lolo kayo ng pamangkin ko, Jennifer. Tulungan mo kami. Tinalikuran lang sila ni Jennifer. Niyakap niya si Aya at si Doña Carmen. Si Leah na kanina pa nakatayo sa gilid at umiiyak ay naiwan mag-isa. Nakita niyang dinadala ng mga pulis ang kanyang mga magulang. Mommy, Daddy. Iyak ni Leah. Huminto si Jennifer. Tumingin siya sa batang umiiyak. Kahit gaano kasama ang ginawa ni Leah kay Aya, bata pa rin ito. Biktima rin ito ng maling pagpapalaki ng mga magulang. Eusebio. Tawag ni Don Antonio. Tawagan ng DSOD. Siguraduhing may maayos na kamag-anak na kukuha sa bata. Kung wala ang foundation natin ang bahala sa kanya pansamantala, hindi tayo katulad nila. Tumango si Eusebio. Masusunod po. Habang inilalabas ng mga pulis ang mag-asawang Edwin at Melissa, dumaan sila sa gitna ng crowd. Ang mga bisita na kanina ay humahanga sa kanila ay ngayon ay nandidiri na. Ito ang walk of shame na hinding-hindi nila makakalimutan. Nang makalabas na ang mga pulis at sumara ang pinto, muling tumahimik ang bulwagan. Parang nalinis ang hangin, nawala ang bigat. Humarap si Don Antonio sa mga bisita. Ngumiti siya isang tunay na ngiti. Paumanhin sa abala. Sabi ni Antonio, tinapon lang namin ang basura. Nagtawanan ang mga bisita at pumalakpak. Ngayon, itinaas ni Antonio ang kanyang baso. Ipagdiwang natin ang tunay na dahilan ng gabing ito, ang pagbabalik ng aking pamilya. Nagsimulang tumugtog ang orkestra. Hindi na ito ang pilit na tugtog kanina. Ito ay masaya, magaan at puno ng pag-asa. Lumapit si Aya kay Jennifer. Nay, totoo po ba ito, hindi na tayo babalik sa bodega? Lumuhod si Jennifer at hinalikan ang noo ng anak. Hindi na, anak. Hinding-hindi na. Nasa bahay na tayo. Mula sa malayo pinagmasdan ni Don Antonio at Doña Carmen ang mag-ina. Sa wakas, pagkatapos ng 12 taon ng dilim at pagsisisi, sumikat na muli ang araw sa Mansion Alcantara. Ang katarungan ay nakamit na hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Lumipas ang 6 na buwan mula noong gabing iyon, ang gabi ng paghuhukom at paglaya. Ang sikat ng araw ay tumagos sa malalaking bintana ng kwarto ni Aya. Hindi ito ang madilim at maalikabok na bodega na kanyang kinalakihan. Ang kwartong ito ay pininturahan ng kulay na gusto niya maaliwalas na asul na parang langit. Ang kama ay malambot, may sarili siyang study table. At sa sulok ay may isang bagong puting piano. Nagising si Aya hindi dahil sa sigaw ni Tita Melissa o sa tunog ng alarm clock para magtrabaho. Nagising siya dahil sa huni ng mga ibon sa hardin at sa amoy ng masarap na almusal. Bumangon siya at humarap sa salamin. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Masigla na ang kanyang muka at medyo nagkalaman na rin siya dahil sa maayos na nutrisyon. Pagbaba niya sa hagdan, narinig niya ang tawanan mula sa dining area.
Dahan-dahan lang, Carmen. Malambing na saway ni Don Antonio. Baka mabanlian ka ng kape. Kaya ko ito, Antonio, sagot ni Doña Carmen. Gusto kong ipagtimpla ang manugang ko. Pagpasok ni Aya sa dining room, nakita niya ang isang eksena na dati ay sa panaginip lang niya nakikita. Nakaupo si Jennifer sa mesa, hindi nakatayo sa gilid para magsilbi. Nakasuot ito ng eleganteng blusa at palda, mukhang isang respetadong negosyante. Ang kanyang buhok ay maayos at ang kanyang balat ay kuminis na malayo sa itsura ng pagod na katulong noon. Good morning, Apo! Bati ni Doña Carmen nang makita si Aya. Agad itong tumayo para halikan siya sa pisngi. Maupo ka na. Ipinagluto kita ng paborito mong sinangag at hotdog. Salamat po, Lola. Nakangiting sagot ni Aya. Tumingin si Aya kay Don Antonio na nagbabasa ng dyaryo sa kabisera. Lolo, aalis po ba tayo ngayon? Ibinaba ni Antonio ang dyaryo at ngumiti sa apo. Ang dating matigas at nakakatakot na mukha ng Don ay napalitan ng aliwalas na aura ng isang mapagmahal na lolo. Oo, hija, sagot ni Antonio. Ngayon ang araw ng pagbubukas ng James Alcantara Music Foundation. Ikaw ang kakanta ng opening number. Handa ka na ba? Opo, Lolo. Praktisado po ako. Tumingin si Antonio kay Jennifer. At ikaw naman, Jennifer, handa ka na bang harapin ang board members bilang bagong direktor ng foundation? Huminga ng malalim si Jennifer at tumango. Kinakabahan po ako pa, pero kakayanin ko. Para ito kay James at para sa lahat ng batang katulad ni Aya na may pangarap pero walang kakayahan. Pa. Ang sarap pakinggan sa tainga ni Antonio na tawagin siyang Papa ni Jennifer. Ito ang tawag na ipinagkait niya noon dahil sa kanyang pride. Ngayon, itinuturing na niya itong tunay na anak. Matapos ang almusal, naghanda na sila paalis. Habang naglalakad papunta sa sasakyan, napadaan sila sa gate kung saan naghihintay si Eusebio. Eusebio, tawag ni Jennifer. Kumusta na po ang kaso? Alam ni Eusebio ang tinutukoy niya. Ang kaso laban kina Edwin at Melissa. Mabigat po ang sentensya, Ma'am Jennifer. Ulat ni Eusebio, dahil sa dami ng ebidensya ng pandarambong at pang-aabuso, hindi sila pinayagan ng korte na magpiyansa. Nasa city jail na po sila ngayon naghihintay ng final verdict. At balita ko, nag-aaway sila araw-araw sa loob ng selda, nagsisisihan kung sino ang may kasalanan. Tumango lang si Jennifer. Wala siyang naramdamang tuwa, pero wala ring awa. Katarungan lang. At si Leah, tanong ni Aya ng mahina. Nasa pangangalaga na siya ng malayong kamag-anak sa probinsya, Miss Aya, sagot ni Eusebio. Sinusuportahan ng foundation natin ang pag-aaral niya, pero sa kondisyon na magpapakabait siya at mag-aaral ng mabuti. Mukhang natuto na rin siya ng leksyon. Mabuti naman, bulong ni Aya. Kahit paano, umaasa siyang magbabago rin ang pinsan niya balang araw. Sumakay na sila sa sasakyan at tumungo sa venue. Ang James Alcantara Music Center ay isang magandang gusali sa gitna ng syudad. Puno ito ng mga instrumento music rooms at isang maliit na concert hall. Dito ang mga batang mahihirap ay makakapag-aral ng musika nang libre ang pangarap ni James na hindi natupad noon, ngayon ay matutupad sa pamamagitan ng iba. Sa entablado tumayo si Aya sa harap ng maraming tao. Suot niya ang isang magandang puting gown, katulad ng isang munting anghel. Sa front row, nakaupo sina Don Antonio, Doña Carmen at Jennifer, pumapalakpak ng may luha sa mga mata. Kumanta si Aya. Sa pagkakataong ito, hindi malungkot ang kanta. Ito ay awit ng tagumpay, awit ng pasasalamat. Ang bawat nota ay lumilipad sa ere, nagdadala ng mensahe na hindi hadlang ang kahirapan para abutin ang bituin. Nang matapos ang kanta, nagpalakpakan ng lahat. Umakyat si Jennifer sa entablado para ibigay ang kanyang speech. Maraming salamat,
Simula ni Jennifer ang boses ay matatag. Dati akala ko ang musika ay para lang sa mayayaman, pero itinuro sa akin ng asawa ko at ng anak ko na ang musika ay para sa lahat. Ang foundation na ito ay para kay James. Mahal kong nasaan ka man, para sa'yo ito. Napuno ng emosyon ang bulwagan. Si Don Antonio ay napayuko pinupunasan ng kanyang luha. Sa wakas, nakabawi na siya sa kanyang anak. Kinahapunan bago umuwi, dumaan ang pamilya sa sementeryo. Ang araw ay palubog na nagbibigay ng gintong kulay sa paligid. Tahimik at payapa sa puntod ni James. Wala na ang bigat na nararamdaman nila noon. Nilapag ni Aya ang kanyang medalya mula sa foundation sa ibabaw ng lapida. Si Doña Carmen naman ay naglagay ng sariwang rosas mula sa tanim ni Jennifer sa hardin ng mansyon. Taikis, sabi ni Aya habang hinahaplos ang pangalan sa bato. Ang dami na pong batang natututo, kumanta sa center. Siguradong matutuwa ka doon. Lumapit si Don Antonio. Humawak siya sa balikat ni Jennifer at ni Aya. Tumingin siya sa lapida. Anak, bulong ni Antonio, patawarin mo ako kung natagalan bago ko natanggap ang pamilya mo. Pero huwag kang mag-alala. Aalagaan ko sila hanggang sa huling hininga ko. Hinding-hindi ko na sila pababayaan. Umihip ang hangin banayad at malamig. Tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Kinuha ni Antonio ang isang brown envelope mula sa kanyang coat. Iniabot niya ito kay Jennifer. Ano po ito pa? Tanong ni Jennifer. Ang official adoption papers. Nakangiting sagot ni Antonio. Naaprubahan na ng korte ngayong umaga. Simula sa araw na ito, hindi na magbanwa ang apelyido ni Aya. Binuksan ni Aya ang envelope at binasa ang nakasulat. Name Aya Alcantara. Napaluha si Aya at niyakap ng mahigpit ang lolo niya. Salamat po, Lolo. Salamat po. Walang anuman na po. Karapatan mo yan. Dugo ka namin. Alcantara ka. Niyakap silang lahat ni Doña Carmen. Buo na tayo. Buo na ang pamilya. Tumayo sila doon ng ilang sandali, magkakayakap sa ilalim ng papalubog na araw. Isang pamilyang winasak ng pride at kasakiman, ngunit binuo muli ng pagmamahal, pagsisisi at musika. Tara na, Aya ni Jennifer. Magluluto pa tayo ng dinner. Request ni Lolo ang kare-kare. Tara, sagot ni Aya. Naglakad sila pababa ng burol, iiwan ng sementeryo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila lilingon pabalik na may lungkot. Ang nakaraan ay mananatili sa nakaraan. Ang puntod ni James ay hindi na simbolo ng pagsisisi, kundi simbolo ng pagmamahal na nagdugtong sa kanila pabalik sa isa't isa. Habang naglalakad si Aya, humuni siya ng paboritong kanta ng kanyang ama. Ang himig ay sumama sa hangin, lumilipad pa itaas, patungo sa langit, kung saan nakangiti ang isang ama na nakatunghay sa kanyang masayang mag-ina.